This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer and my hunger in me. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a breakthrough of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forms against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forms against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All my life, in every season, You are the God. I have a reason to sing, I have the reason to worship. All of my life, in every season, You are the God. I have the reason to sing, I have the reason to worship. All of my life, in every season, You are the God. I have the reason to sing, I have the reason to worship. All of my life, in every season, You are the God. I have the reason to sing, I have the reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forms against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. This seed I'd receive, I will sow. There is love that gave us humble to and sinless cross. You broke my shame and sinfulness. You rose again, victorious. Faithfulness and cleansing eye through the storm and through the fire. There is truth that sets me free. Jesus Christ lives in me.
are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is sweetened, Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. You are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is risen, Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. You are much stronger, O God, than anyone, than anything. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise your name. Please welcome our senior pastor, Pastor Ray Isaac. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay September 13, 2020 at tayo po ay muling sasamba sa pangalan ng ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbabasa ng ating pong pinagbatayang teksto. At ito po ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians 2:16. By the way, the title of our message for today is The Mind of Christ, o ang pag-iisip ni Kristo. Tayo pong lahat ay dumako sa ating text, 1 Corinthians 2:16. For who has known the mind of the Lord, so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Alam po ninyo, ayon po sa pag-aaral, ang isang average na tao o average person has about 12,000 to 6,000 thoughts per day. Ang ibig ko sabihin niyan, sa loob po ng isang taon ay umaabot ang iba't ibang mga bagay o naiisip ng tao o ang tao ay merong 4.5 to 5.9 million thoughts in a year. Sa araw po ng paghuhukom, in the judgment day, man will be judged according to the things recorded, including every hidden thing, whether good or evil. We can find it in the book of Ecclesiastes 12 verse 14. Maging ang mga bagay na hayag at lihim, ito ay dadalhin sa pagsusulit, sa paghuhukom, sa araw na yon. Ang tanong ay, what is the condition of your mind? Kung meron daw pong may pinakamabilis na mag-function sa bahagi ng tao ay walang iba kundi ang kanyang isip. Will it be judged or not? The scripture says we must have a mind like Christ. Dapat ang ating pag-iisip daw po ay katulad ng pag-iisip ni Kristo. Ang sabi nga po sa Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. This is not an option. This is a command. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. What does the mind of Christ mean? What are the things involved so that we can have the mind of Christ? And how can we have the mind of the Lord? Yan po yung mga bagay na ating sasagutin sa araw na ito sa ating pong mensahe. Isa-isahin po natin mga magulang, mga kapatid, no? What does having the mind of Christ mean? In 1 Corinthians 2:16, it says here, but we have the mind of Christ. Ano ang ibig sabihin nito? Well, tatlong mahalagang bagay po ang ibig sabihin nito. It means to think as God thinks and not as the world thinks. Kung paano mag-isip si Kristo, ganun tayo dapat mag-isip. Hindi kung paano ang mundo ay mag-isip. Alam po ninyo, ang mundo kung paano mag-isip, ang kanyang pag-iisip ay umiikot sa kanyang sarili. We are becoming a self-oriented society. Yung bang ang laging mahalaga at ang mata ay laging nakatingin, nakapokus sa sarili. Ganyan ho ba mag-isip ang Panginoon? Ang Diyos ho ay merong lahat ng bagay. Hindi niya kailangan ng lahat. Kahit nga ho ang tao, di niya kailangan. Pero nilikha niya ang tao. Bakit? Ang kanyang pag-iisip ay nasa iba. Ang kanyang pag-iisip ay hindi sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-iisip ay nasa atin. Ganun ho ba tayo mag-isip?
kagaya ng pag-ibig o kagaya ng pag-iisip ng ating Panginoon. Pangalawa, have His desires and values in mind. Having the mind of Christ means yung ating pong pagganasa at yung ating mga pagkapahalaga ay kagaya ng pagganasa at pagkapahalaga ng Diyos. Yung maggusto ng Diyos, gusto mo? O yung gusto mo, yung gusto mo? Pangatlo, look at life from Jesus' point of view. Paano ba tinignan ni Jesus ang buhay? Paano ho ba pinahalagahan ni Jesus ang buhay? Ano ang kahulugan ng buhay para kay Jesus? Alam niyo mga kapatid, mga magulang, mga kasama, no? Hindi naman ho talaga pahabaan ng buhay yan eh. Ang ating Panginoon ay meron lamang pong 33 taong inilaki sa mundo. Pero alam po ninyo, yung 33 taon nung siya magkatawang tao, ang sabi po ni Apostol Juan, kahit pagsama-samahin mo lahat ng libro at lahat ng papel, o sa ating panahon, pagsama-samahin mo lahat ng printing press, ay hindi po kayang kunin at hindi po kayang tanggapin, isulat ang lahat ng mga bagay patungkol sa Kanya. Grabe, no? Maliit lang ho o maikli lang ang buhay ng Panginoon, but the impact is so tremendous, no? Kapag ka walang impact ang buhay mo, baka ikaw ay impacto, no? Kaya yun yung una, no? Yun ang kahulugan nung kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng mind of Christ o pag-iisip ni Kristo. Pangalawa, what are the things involved? Ang ibig ko sabihin nito, ano yung kailangan para magkaroon ka nun? Ng kagaya ng pag-iisip, kagaya ng pananaw, kagaya ng pagtingin ni Jesus sa buhay, sa mundo, at sa lahat. Mayroon 3 mahalagang bagay ho para ka magkaroon nun. Una, ang sabi sa 1 Corinthians 2:6, we do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or the rulers of this age who are coming to nothing. Well, ang unang kailangan para magkaroon ka ng pag-iisip ni Kristo, or if you want to have that mind of Christ, you must have the wisdom. You must have the wisdom. Alam niyo yung wisdom, pag sinabi niyo wisdom, it comes from God, no? Yung bang alam mo ang gagawin sa bawat pagkakataon at sitwasyon kung saan naroon ka. Yun ho ang wisdom, no? Yun hong kaalaman, hindi lang natutuhan sa pag-aaral, hindi lang natutuhan sa karanasan, kundi nakuha, narinig, natutuhan mismo sa Ama. Kung ano yung gagawin mo, kung ano yung desisyon mo sa bawat pagkakataon, at ito po'y nakalulugod sa Diyos, tama, at hindi po nakakapinsala sa kapwa. That's wisdom. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age who are coming to nothing. Ang karunungan ng mundong ito ay mababaliwala, mawawala, at mawawala ng kabuluhan. Subalit ang karunungan ng gagaling sa Diyos ay mananatili. Yun ang unang kailangan mo. Ang tanong, paano ako magkakaroon ng wisdom? Well, ang sabi dun sa 1 Corinthians 2:14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Wow! Ito po'y nagtuturo sa atin na para ikaw at ako ay magkaroon ng wisdom from God, you must have the Spirit of God, because they are discerned only through the Spirit. Kaya imposible po ng isang tao na walang Espiritu ng Diyos ay magkaroon ng wisdom or karunungan na mula sa Diyos. Kaya imposible ho siya magkaroon ng mind of Christ. Kailangan meron kang wisdom, at yung wisdom ay nakukuha kapag ang banal na Espiritu ay pumasok at nanahan at naghari sa iyong buhay. Ang tanong, papaano tayo magkakaroon ng mind of Christ? Ang sagot, dapat may wisdom. Pangalawa, yung wisdom makukuha sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Paano ako magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Well, ang sabi sa Romans 8:9, you, however,
are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. So, you must be included in the people of God, in the people of Christ. You must belong to Christ. Ang ibig ko sabihin yan, para ikaw mapasama, mapabilang kay Kristo o sa mga anak ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, pag nagkaroon ka ng Kristo, pag nagkaroon ka ng relationship with Christ, you will have His Spirit. And if you will have His Spirit, you will have His wisdom. And if you have His Spirit, His relationship with God or with Christ, you will have that wisdom, you will have the mind of Christ. Kaya ho, sabi ng Apostol Pablo, no, yung mga bagay patungkol sa Diyos ay kabangmangan sa tao, no? Yung mga bagay patungkol sa spiritual, kabangmangan sa tao, no? Bakit? Because they don't have the mind of Christ. The most important question, I think, in our message for the day, we need to be answered is, how can we have the mind of the Lord? Paano tayo magkakaroon nito? Nasagutan natin to, no? Siguro, ang ibig ko lang sabihin dito ay, paano tayo magkakaroon, mapapanatili natin ang pagkakaroon ng pag-iisip na kagaya ng pag-iisip ni Kristo. Alam niyo, itong kailangan ng mundo ngayon eh. Bakit? Lahat ng klase ng gulo, lahat ng klase ng problema, lahat ng klase ng hirap at anumang naranasang hindi maganda ng tao ay dahil sa kanyang makasalanang kalagayan, dahil sa kanyang masama, hindi ayon sa kaloobang pag-iisip at puso sa Diyos. Maaaring tayong lahat ay tumanggap na sa Panginoon, at nung tanggapin natin ang Panginoon, tayo nagkaroon ng relasyon kay Kristo. At nung tayo magkaroon ng relasyon kay Kristo, tayo po ay nagkaroon ng Kanyang Espiritu. That's why we have that mind of Christ. But how we can retain that mind of Christ in our lives? Yung bang araw-araw, oras-oras, minuto, ang pag-iisip mo ay kagaya ng pag-iisip ni Kristo. Ang pag-iisip ni Kristo ay nasa iyo. Well, ito po ang sabi ni Apostol Pablo, set your mind and heart on things above, not on earthly things. Colossians 3:1-12, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. No? Yung daw ating pag-iisip ay ituon natin, ilagay natin, no? Ipirmi natin sa mga bagay sa itaas, sa mga bagay patungkol sa Diyos, not on the things on earth, not on earthly things. Things above means set our hearts and our minds on His glory. Things with eternal values, with holiness, a holy life that is pleasing to Him. Ano ba yung mga bagay na pinagkakabala natin? Ano yung mga bagay na kumukuha ng ating mga atensyon, panahon, lalo ng ating pag-iisip? Sa mga bagay na material at temporal na hindi mananatili? O sa mga bagay na tatagal hanggang sa kabilang buhay? Alam po ninyo, ang buhay dito sa mundo, tandaan po natin, ay hindi tunay na buhay. No ho? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung sa buhay lang na ito ikaw aasa, ikaw na ang pinakakawawang tao sa lahat. Bakit? Ang buhay sa mundo may katapusan. Ang buhay sa mundo maikli. Ang buhay sa mundo hindi mananatili. Mapalad na ang taong umabot ng 80 anyo sa panahon ngayon. No? Noong panahon ni Adam and Eve, ang tao umaabot ng 900 years. Pero makita niyo po sa paglipas ng panahon, ang buhay ng tao paikli ng paikli. Noong panahon ni Noah, from 900 years, naging 120 years. At alam niyo ba, noong panahon ni David, even noong panahon ni Isaiah, the kings
generation is 70. Naging 70. At ayon nun sa pag-aaral sa ating panahon, ito, sa buong mundo ito, maraming mga tao ay nabubuhay na maikli na lang. Marami ang namamatay sa edad na 51, 52. At bibihira yung nakakarating na 71. Kung ikaw na may 50 ngayon at mag-51 ka o 52 ka next year, hindi mo nangahulugang mamamatay ka na, no? Yun lang ho yung karamihan at karaniwang nangyayari sa mundo, no? Kaya yung buhay na ipinangako ng Panginoon, hindi ito. Hindi dito. Hindi yung buhay na masaya ka, hindi yung buhay na malungkot ka pag wala kang pera, no? Hindi yung buhay na may katapusan, may pangamba, may dinaramdam. Lalo ngayong panahon ng pandemic, no? Napakaraming bagay na talagang magpapaikli pa ng iyong buhay. Bukod sa mga problema, bukod sa mga kabuhayan na mga nagsasara, mga trabaho nagsasara, mga industriya nagsasara, at yung panganib ng sakit ng COVID-19. Kapag dito nakatuon at laging ito ang iniisip mo, talagang madadali ang buhay mo. Kaya hindi ito ang buhay na pangako ng Panginoon. Ang buhay dito sa mundo, mga magulang, mga kapatid, mga kasama, ay practice lang. Tama yung sinabi ni Pastor Rick Warren, no? This is just a preparation for the real life, no? The kind of life you have here on earth will determine what kind of life you will have in the real life or in the next life. Kaya kung dito sa mundo, nasanay ka sa pandaraya, nasanay ka sa pagmamahal at pagpapahalaga sa mga bagay na hindi tatagal, maka sarili o pansariling kapakanan ang madalas na iniisip, walang paggalang at walang pagsamba, pagkilala sa Diyos, walang pagmamahal sa kapwa, walang pagpapahalaga sa tao at sa mga bagay na nilikha ng Diyos, well, ang pinagandaan mo, impyerno. Pero kung dito sa mundo to, nabuhay ka ng marunong magpatawad, marunong sumamba at kubilala sa Panginoon, marunong magbigay at magmahal sa iyong kapwa, ang pinagandaan mo, langit. That's why, set your mind and heart on things above, not on earthly things. No? Dahil isang araw tayong lahat ay harap sa hukuman ng Panginoon at ipagsusulit natin lahat ng ating ginawa. At tayo tatanggap ng karampatang ganti sa bawat ating ginawa. Tayo mga Kristiyano, we have a special judgment seat. Judgment day on the Lord. Ang tawag dyan eh, the judgment seat of Christ or the bima, na kung saan ihahayag ng Panginoon maging ang mga motibo at laman ng puso, ang dahilan ng lahat, kung paano at kung bakit mo ginawa ang mga bagay-bagay. Kung ang ating isip ay nakatuon sa mga bagay na tatagal, sa mga bagay na may kabuluhan at may kagantihan pagdating sa kabilang buhay, abay, lalo tayong ma-inspire na mabuhay at gumawa sapagkat alam natin na isang araw tayo ay gagantipalaan ng Panginoon. Sabi nga po, kung ang nagtanim, kung ang hangin ang iyong tinanim, bagyo aanihin. No? Whatever man sow, he will reap. Kaya, paalala po, we cannot mock God. Whatever man sow, he will reap. Ano man ang ihasik ng tao, ay aanihin niya. You set your mind and heart on things above, not on earthly things. Then, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ano mang bagay na maganda, ano mang bagay na malinis, ano mang bagay na may mabuting ulat, ano mang bagay na kaibig-ibig, and the like, yan ang mga bagay na isipin ninyo. Sapagkat, kung ano ang iniisip ng tao, yun siya. Remember this. Napakahalaga at napakaganda nito. Yes, people can define you in your action. But, in reality,
You will be defined in your intention. Ano ba nasa isip mo? Ano ba nasa puso mo? Ano mang bagay na pinagkakaabalahan at kinauubusan ng panahon ng iyong pag-iisip? Pangalawa, have a mind of humility. One that is willing to sacrifice in obedience to God. Tingnan niyo ang ating Panginoon Jesus, Philippians 2:5-6. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Ang Panginoon nga, no, He left the splendors of heaven, no? Siya ay, ang sabi rito, no, ay, who being in a very nature God, no? Siya na bagamat nasa anyo ng Diyos, no? Siya na bagamat Espiritu, siya na bagamat Diyos na makapangyarihan sa lahat, He did not consider equality with God something to be used to His own advantage, no? Hindi niya pinanghawakan o pinangnan o ginamit ang kanyang pagkapantay sa Diyos o ang pagiging Diyos niya, kundi siya ay nagpakababa, nakitulad sa mga tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus, alang-alang sa atin. Yun si Kristo, bagamat anak ng Diyos, siya po'y nagpakababa at buong pusong tinanggap, ginawa ang kanyang bahagi upang tayo magligtas, upang tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kahit ito'y nangahulugan ng kanyang kamatayan. Naway, magkaroon tayo ng pag-iisip na kagaya ng kay Kristo. Have a mind of humility, one that is willing to sacrifice in obedience to God. What did you suffer for Christ? What did you suffer for His kingdom? What did you suffer for God? For God's sake. Meron po ba? At pangatlo, have a kingdom mentality. One that thinks of the salvation of mankind. Tingnan niyo po kung anong pag-iisip at puso ng Diyos. Tingnan niyo po kung anong nasa isip niya. No? 1 Timothy 2:3-4. This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. And in 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang Diyos na marunong, makapangyarihan, mapagmahal sa the Lord, whom we live and move and have our being, is thinking of the salvation of the mankind, is thinking of the salvation of the world, upang ang sino man ay walang mapahamak. He wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. He is patient with us, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao magsisi. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao makarating sa katotohanan. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, at huwag niyang gugulin ang kanyang panghabang panahon sa pagdurusang walang hanggan. Kaya ang tanong po ay hindi yung how long did you live here on earth, but the right question is, where will you spend your eternity? Alam po ninyo, hindi po bababa ang Panginoong Diyos at magkakatawang tao at mamamatay sa krus na masahol pa sa hayop kung hindi totoo ang pagdurusang walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Gusto ng Panginoon sa lahat ng nilikha niya, ang tao ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Makasama niya habang panahon. Ganun tingnan ng Panginoon ang tao. Kahit ikaw na lang ang tao sa mundo, mamamatay pa rin siya para sa iyo. Iiwan niya ang 99 upang hanapin ang nawawala. Because the value of a soul is priceless before the Lord. Kaya sana tayo magresponde sa katotohanan ito. In conclusion, the purpose of our series of studies on the anthropomorphism of Jesus
Kung niyo pong napansin, no? We are through with the eyes of Jesus, with the hands of Jesus, with the face of Jesus, with the heart of Jesus, with the body of Christ. Last Sunday, with the blood of Christ or blood of the Lamb. And now, the mind of Christ is for us to be like Christ. Ang lahat ng ito ay dahil sa nais ng Panginoon, no? Na tayo maging kamukha niya. Kaya atin hong pinag-aaralan ito upang tayo maging katulad ni Kristo, no? Hindi lang ang ating mga kamay, hindi lang ating mga puso, hindi lang ating mga mukha, kundi maging ang ating pag-iisip. It is for us to be conformed to the image of His Son that will glorify Him and will make Him the firstborn that will produce brothers and sisters in Christ or disciples. In Romans 8:28 or Romans 8:29, we can find that truth. No? Mga kapatid, Paul sent the Philippian church a letter not because of a doctrinal error, but because of their careless and undisciplined living caused by their minds that are not set on heaven, on things above, but set on earthly things. Mga kapatid, paalala po, no? Whatever happens, according to Philippians 1:27, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. No? Conduct yourselves in a manner worthy of the gospel, worthy of our calling. No? Therefore, 1 Peter 1:13, with minds that are alert and fully sober, set your hope in the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Mga kapatid, remember this. We are at the last days, or we are at the end times. We are at the final days of the end times. And we are beginning to feel the birth pains. Yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 8. All these are the beginning of the birth pains. We are now entering in the great tribulation. No? Ito mga nangyayari sa ating panahon, sa ating paligid. No? Wala na yatang katapusang sunog sa kung saan bahagi ng mundo, lalo sa California, sa Australia, at kung saan pa. No? Yung patuloy na pagsabog ng bulkan, yung mga napipintong mga matitinding giyera na wag nawang loobin ng Panginoon na maabutan natin ang mga bagay na ito, no? Itong pandemic o itong COVID-19 natin naranasan, all these are the beginning of the birth pains. Yan yung mga sinabi ng Panginoon na bago ang katapusan ng mundo. Matthew 24 verse 21, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Mga kapatid, pansinin niyo po ito, no? The great distress or the great tribulation that will happen in the whole world is unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Ito ho, mangyayaring ito, at ay patungo na roon, no? Ay hindi ho nakita ng history. Hindi pa nangyayari noon sa nakaraan, at lalong hindi pa nangyayari sa future. Ang ibig sabihin nito, matindi po ito, no? Ito pong paglalarawang ito ay may kinalaman kung inyo pong babalikan ng context. Ang halimbawang ginamit dito ay yung kung ano yung mangyari sa Israel. Kung inyo pong naalala, no? Nung Holocaust time, 6 million Jews were killed. Walang-wala daw yan sa mga mamamatay. Anong klase po ng buhay meron tayo? Ano po yung mga bagay na ating pinapahalagan at iniipon sa mundo? Ang pangako ng Panginoon sa sino mang sa Kanya'y tumanggap, sa sino mang sa Kanya'y sumampalataya. Tandaan po ninyo, ay buhay na walang hanggan, at tayo hindi nakalaan sa galit ng Diyos. At makikilala mo at malalaman mo ang mga taong ito yung mga taong ang pag-iisip at puso
ay gaya ng pag-iisip ni Kristo. Put your life in order. Set your mind on Him, and let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa kabait at kabutihan niyo sa bawat araw na dumarating, sa bawat oras, sa bawat minuto na dumarating, sa bawat pagtibok at pagpintig na aming puso. Salamat, Panginoon, sa patuloy paggalaan ng buhay, ng kalakasan, sa patuloy na pag-iingat, pagliligtas, pagkapahal at pagmamahal. Panginoong Diyos, nawa ang lahat ng ito'y magdala sa amin upang ang amin pong buhay, lalo po ang aming pag-iisip ay matuon sa pag-iisip na mayroon si Kristo. Ito ay magdala sa amin upang patuloy ka naming mahalin, patuloy ka naming sambahin, patuloy ka naming sundin, at patuloy ka naming paglingkuran. Ang buhay sa mundo ay maikli, sandali. Pero salamat dahil po kayo ay naghanda ng buhay na walang hanggan. At hindi lang po yun ang sabi mo, Panginoon, hindi nakita ng mga mata, ni narinig ng mga pandinig, ni naabot ng aming pinakamata sa pangunawa ang iyong inihanda sa sino man na nagmamahal sa iyo. Sa sino man ang pag-iisip at puso ay nasa iyong kautusan, sa iyong kalooban. Habang natin nakayuko, habang natin nakapikit, kung nais mo na magkaroon ng pag-iisip na kagaya ng pag-iisip ni Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na masaya sa kabila ng mga pangyari at mga takot na meron tayo sa mundong ito, hayaan mong ang Espiritu ng Panginoon ay makapasok sa buhay mo sa magitan ng pag-anyaya mo kay Jesucristo na manahan sa iyong buhay. Kung ito ang nasa ng iyong puso, sumunod ka lang sa panalangin ito. Ang Panginoon nakikinig, ang Panginoon ay narito, and God will honor your prayer. Panginoon Jesus, tunay po na kaming lahat ay nagkasala. Kasama po ako doon. Subalit ako'y naniniwala at sumasampalataya na kayo ay naparito sa mundo, namatay sa krus, nagpakasakit at nagsakripisyo, at nabuhay na muli at muling babalik alang-alang sa akin. Panginoon Jesus, bigyan mo po ako ng puso, bigyan niyo po ako ng pag-iisip na kagaya na sa inyo. Pagmula po ngayon, kayo na nga po ang manahan sa aking buhay. Kayo na ang aking Panginoon, kayo na ang aking tagapagligtas. Sa iyo isinusuko ko ang aking buhay, at kayo maghari sa aking puso, sa aking isip, sa aking buong pagkatao. Purihin po kayo. Salamat sa pagpapatawa. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagpapagaling. Salamat sa pangunawa. Salamat sa buhay na walang hanggan. Purihin po kayo. Habang natin nakayuko, habang natin nakapigil, dalayan ko, Panginoon, na kami patuloy niyong gawing katulad ng aming Panginoon Jesus. Kung paano mag-isip, kung paano mabuhay, kung paano laging ang kaisipan ay ang kaluwalhatian ng Ama. Maging ganun ang aming takbo ng aming pag-iisip. Ang isipin ng kaluwalhatian mo. Ang isipin, Panginoon, ang aming kapwa. Ang isipin ng mga bagay na meron pong eternal values. Yung mga bagay na magpapatuloy, yung mga bagay na hindi lilipas, yung mga bagay na merong kabuluhan pagdating sa tunay na buhay. Salamat po, pagpalain niyo po ang lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His
drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar, for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord Happy birthday.
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord lift His countenance and give you peace and be gracious unto you. Amen. 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 Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority